Ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyerkules, Hunyo 18 tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinalan. Rojas City may isa ka suspected case ang monkeypox. Low pressure area malayo ang posibilidad nga maging bagyo suno sa pag-asa. Bukas ang klase sa Western Visayas nangin malinong kag matawhay suno sa Police Regional Office 6. ICPO complaint sa 5-minute response program matapos takson mismo ni PNP Chief Nicolas Torre ang ila ginahandaan. Western Visayas nakabalag sa masobra 950,000 ka mga enrollees sa school year 2025-2026. Intensified operation batok sa kolorong ng mga tricycle sa syudad sa Iloilo ginahandaan sang ICTTMO. DTI Iloilo naghiwat sa marketing training para sa mga SLP beneficiaries sa DSWD sa Maasin. 1 million pesos nga greenhouse projects ang DA Western Visayas sa Libaca, Waklan. Inalauban nga makapasanyog pa sa produksyon kag kita sa kaumhan. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye sang aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May isa ka suspected case sa monkeypox ang Rojas City Capiz suno kay Dr. Lori Kahilog, City Health Officer. Ginpahayag sang doktor nga ang suspected case isa ka 43 anyos nga babae sa panaysayon sang City Health Officer. Sa uli nga simana sang Mayo, nagbatsyag sang sakit sa tiyan ang pasyente nga napakonsulta sa isa ka pribado nga klinika. Pila ka oras pagkatapos mag-inom bulong, natubuan sang rashes ang pasyente. Sa karon ginahulat pa ang resulta sang confirmatory test kung bala negatibo o kung positibo sa balatian ang pasyente. Ginkumpirma man ni Kahilog nga wala sang rashes ang babayi 3-4 ka adlaw pagkatapos matubuan kag nakagwa na sa ospital kag nagapaayo na lang sa ila puluyan. Ginsiling sang City Health Officer nga padayon lang nila nga ginamonitor ang pasyente sa barangay. Radyo Pilipinas News. Malayo ang posibilidad nga mangin bagyo ang low pressure area nga nasiplatan sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Suno kay Leonor Silvestre, weather forecasters ang pag-asa sa Iloilo Morning Program. Ginpahayag sini nga wala direkta nga epekto ang LPA sa panahon sa Western Visayas. Nasiplatan ang LPA sa area sang Mindoro santo sa monitoring sang pag-asa. Mabatyagan man ang pag-ulan sa rehiyon nga dulot sang presensya sang easterlies. Yara sa 26 to 32 degrees Celsius ang forecasted temperature nga mabatyagan sa Kabisayan nakatungdan. Pilipinas News. Sa iban pang balita,
Nanging maninong kagmataway ang pagbukas ang klase sa Western Visayas andig sa assessment ng Police Regional Office 6 sa pagbantay sang kapulisan. Wala sang may na-record nga insidente nga nakatublag sa opening of classes sa rehiyon. Sa pagbukas naman sang klase, nagpatuman sang seguridad ang kapulisan nga ginalakipan sang pagpahamtang sang mga police assistance desk, pagpasangkad sang police visibility kag anti-criminality operations sa mga key areas. Dako man nga bulig, sa ginpatuman nga safety measures ang koordinasyon sa mga eskwelahan, local government units, traffic enforcement units, barangay officials, tanods kag force multipliers. Ginpasalamatan naman ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Jack Wangki ang tanan nga stakeholders nga nagbuylog para mangin matalunsay ang pagbukas ng klase sa bilog nga Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagbukas ng klase sa Iloilo, generally peaceful naman suno sa ICPO. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Makabig generally peaceful ang pagbukas ng klase sa syudad sa Iloilo Santos Assessment sa Iloilo City Police Office. Wala sa namalag na major and untoward incidents ng kapulisan sa nagkalain-lain na school zone sa mga Police Major Sheila May Sangrines. Pagpamaba sang ICPO sa pagpakigangot sa Radyo Pilipinas Iloilo. Padayon ang pag-monitor sa gintukod na City Tactical Operations Center sa mga aktibidad sa tanang ng public and private schools ay mabilin ang kalinom sa area. Gintangin mula naman Iloilo City Director, Police Colonel Kim Ligada, ang kooperasyon sa stakeholders, school administrators, barangay officials, ginikanan ng komunidad sa pagpabilin sa matawhay nga abre klase. Ginpasalig sa ICPO ang nadasing na pagresponde sa anumang matawag sa kapulisan dahil sa pagdaya sa 911 kay makaresponde sugod sa 5 minuto kag pagpasangkad sa police visibility kabayan sa Ila Balik Eskwela 2025 Security and Safety Campaign. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclaer, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ICPO completes a 5-minute response program matapos takson mismo ni PNP Chief Nicolas Torre ang ilang kahandaan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Balita ni Paul Carosa. Mismo si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III ang nagtagkos ng dandaan sa Iloilo City Police Office sa 5-minute response time program. Sunod kay Police Regional Office 6 spokesperson Arnel Solis sa diyan na senaryo, nagdinatag sa ICPO sa diyan sa Sidoro mismo ang nagpili sa lugar kay inimagpasig ng respondihan sa kapulisan sa syudad sa Iloilo. Intalibay naman ni General Torre ang din pag-ibang kandaan sa kapulisan sa programa gumapataas pa ang pagsalig ng kumpiyansa sa puluyo sa kapulisan. May maliwanag bisita si General Torre sa Police Regional Office 6 sa Sabado 14. Ang pagkaning talapangan ng 5-minute response time at programa sini tagang deployment sa kapulisan at magpapasangkad pa ang anti-criminality operations sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Parosa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Visayas nakabalag sa masobra 950,000 ka enrollees sa school year 2025-2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabalhan sa masobra 950,000 na enrollees ang Department of Education of Western Visayas sa school year 2025 to 2026. Sabi sa datos ng ahensya, as of June 17, may 950,323 na ka-learner haling kindergarten to grade 12 ang enrolled sa basic education. Sa masobra 950,000 ng enrollees, masobra sa 128,000 ang enrolled sa mga binutuan sa Italim sa Schools Division Office o SDO of Aklan, masobra 130,000 sa SDO Antique, masobra sa 115,000 sa SDO Capiz, masobra 41,000 sa SDO Guimaras, masobra 394,000 sa SDO Iloilo, masobra 88,000 sa SDO Iloilo City, masobra 20,000 sa SDO Pasig City, at masobra sa 32,000 sa SDO Rojas City. Samtang sa grade level naman, masobra sa 492,000 sa learners ang enrolled sa kindergarten to grade 6, masobra sa 308,000 sa grade 7 to 10, kag masobra naman sa 75,000 sa grade 11, kag masobra sa 95,000 man sa grade 12. Payag sa DepEd Region 6 na padayon pang including sa datos, kag posible magataas pa ang numero sa enrolled students sa new school year. Para sa Bagong Pilipinas, may Andres Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Intensified operation batok sa kulorong ng mga tricycle sa siyudad sa Iloilo ginahandaan sang ICTTM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Uwa sa ginbandaman sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa mga tricycle na kulorong sa siyudad sa Iloilo na magproseso sa ila prangkisa
Mangudas na lang sa Hunyo 18 ang ginatagan nila nga deadline. Pagkatapos ang gitna ng hapit sa lauman ng intensified colorum operation sa tanan nga distrito sa syudad, sino kay ICTT Mo Chief Retired Colonel Oderico Garbanzos, mahiyo nga ma-impound ang madakpan na colorum dugang pasinikag lauman ng random operation bisan sa kagabihon. Sa estimates ng ICTTMO, ginabantaya sa 7 kagato sa mga tricycle sa syudad na wala prangkisa na nagakawat sa pagbiyahe kag inyang target sa ilahiwatan ng mga operasyon. Hatagan naman sa konsiderasyon ng mga nakasumiter sa requirements ng mga operator bago ang deadline. Kabahin sa ginapatuman na fixed route plan sa syudad sunod kay Garbanzos. Kinahanglan na sundon man sa tricycle ang ilang mga ruta kag hindi maglabay sa areang hindi sakop sa ilang biyahe. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinariso sa karon sa Roa City Government nga ang rehabilitasyon sa Capiz Roa City Bridge sino kay Mayor Ronnie Dadivas sa giniwat nga sinapol sa City Government kaupod ang Department of Public Works and Highways kag mga cultural, historical kag engineering groups ila ginatipon ng mga rekomendasyon sa mga eksperto kung paano mapakayo ang Taytay samtang ginapasiguro man nga hindi maguba ang historical values ni. Payag sa alkalde ila katukiban nga masobra isa nakagatos ka tuig ang Taytay kag wala makapaydalon sa rehabilitasyon halin sa gintukod ini sadtong 1909. Kadungan sini nagpagwas ang executive order si Dadivas nga nagadumili sa paglabay sa mga heavy vehicles sa makasaysayan nga Taytay bangod hindi na structurally sound para suportahan ang mabugat ng mga karga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DTI Iloilo naghiwat sa marketing training para sa mga SLP beneficiary sa DSWD sa Maasin. Radyo Pilipinas. Detalye sa Malita de Department of Trade and Industry kung DTI Iloilo sa comprehensive marketing training para sa mga beneficiaryo sa Sustainable Livelihood Program kung SLP sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa Maasin. Ang partnership sa DTI kag DSWD nagatuyo nga mapabaskog ang kapasidad sa mga beneficiaryo sa pagpasanyog sa ilang mga magagmay na negosyo. Lakip sa mga intudlo ang hangod sa branding, promotional tools, social media marketing, product pricing strategies, customer engagement kag market positioning. Nagalamang DTI nga pinagi sa paghanas ang mga beneficiaryo makaganiyat sa mas madamo nga bumalakal kag magabaskog pa ang presensya sa ilang mga negosyo online man o kung offline. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harpas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kamalayo nga barangay sa Aklan nakabenepisyo sa 3 ka adlaw nga serbisyo caravan sa 82nd Infantry Battalion. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Bailo magsaulog sa Father's Day upod sa ilang mga pamilya, ang mga soldado sa 82nd Infantry Battalion Philippine Army nagpatigayon sa 3 ka adlaw nga serbisyo caravan sa barangay Dalagsaan, Limagaw, Aklan. Ang 82nd IB ginpangunahan sa ilang commanding officer, Lieutenant Colonel Jovert Pimentel, sa din silang nagtabog sa suba, kag naglatazan ng biglay nga alagyan, mapadulungan ang barangay Dalagsaan nga kaping 22 kilometros ang kalayoon sa town proper. Kaupod sa militar sa caravan ang Department of Interior and Local Government, Limagaw Local Government Unit, PNP Limagaw, Barangay Health Workers, opisyal sa barangay kag mga stakeholders sa Local Pimentel. Ang serbisyo caravan pagbumulitay sa mga ahensya sa gobyerno kag community partners sa maka-access ang essential services sa gobyerno ang mga residente sa Barangay Dalagsaan. Sa pagtakop sa caravan sa 2 Martes 2017, 197 beneficiaries ang nita-avail sa libre ng medical check-up, 45 ka kabataan ang nita-avail sa libre tuli, 251 residents ang nagkaparehistro sa mga national IDs, pinali sa Philippine Statistics Authority, kag 65 residents ang naka-avail sa libre gupit ayon sa Army kag BNP. Bugos ang pagpasalamat sa mga residente sa Philippine Army kag sa mga stakeholders sa mga serbisyo nga ilang nagpaton sa 3 ka adlaw nga serbisyo caravan. Para sa Bagong Pilipinas, Walter Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Greenhouse project sa DA Western Visayas sa Libakaw, Aklan ginalauman nga makapasanyog sa produksyon kag kita sa kaunhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kinalauman nga magapasan yung pasang produksyon kag palangabayan sa mga manghuma sa Libakaw, Aklan ang 1 billion peso greenhouse project sa Department of Agriculture, Western Visayas.
ang pasilidad nga ginhatag sa Libagaw Development Cooperative kag ginpoduhan sa dalom sa High Value Crops Development Program mayara sa drip fertigation system nga nagadulong sa tubig kag nutrisyon direkta sa mga pananom. Ang operasyon sa greenhouse at talalang magsugod sa Hulyo 2025 kag pagatamnan sa mga bell peppers nga target nga baligya sa Boracay Island giban pa ng mga high demand areas sa Atlanta. Ang sabit nga operatiba naga-operate man sa Swan Recovery Project kag ginpunduhan sa DA Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Office 6 naka-aresto sang 137 ka wanted persons sa duha ka semana nga operasyon. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Sa kadayon nga paglagas sa mga nagsarabton sa lain nagabot sa 147 wanted persons ay nadagdan sa Police Regional Office 6 sa duha ka semana nga manhunt operation. Kini nadagdan sa kapulisan na rin sa Hulyo 1 ug Hulyo 15 sa mga tuig. Sa 137 nga nadagdan, 34 ang most wanted persons, 103 ang other wanted persons. Nagapanguna ang Iloilo Police Provincial Office na may pinakandamo nga nadagdan na naglabot sa 71. Na-aresto ang mga wanted persons sa ginpabasko ng intelligence monitoring sa mga police units sa Western Visayas. Sunod kay Police Brigadier General Jack L. Wonky, Regional Director sa PRO6, agresibo ang kapulisan sa paglagas sa mga wanted persons. Inabot na kasabat sila sa nahimo ang krimen kung matagang hustisya ang ilang mga nabiktima. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Taro sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Negros Occidental, sobra na sa 5 kagatos ka bago nga mga scholar. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Nagsermon sa ginatag sa Memorandum of Agreement o MOA kaupan si Negros Occidental Governor Bong Lacson ang masobra 500 ka bagong mga scholar sa Provincial Government of Negros Occidental. Ang mga scholar nga na-enroll sa nanigtuwa ng butuan sa Negros Occidental ang maging kabahin sa 350 tanan ka scholar sa Provincial Government sa buong school year. Sa iyang mensahe, ginpasalig ni Governor Lacson na panayon ng mga tinghang gobyerno provincial sa pagsabat sa hindi pag-alalangay kag mga gap sa edukasyon. Gininggan man sa gobernador ang mga scholar na magpangibaba sa ila pagtuon, ipapili ng integridad kag magbulig balik sa ila pamilya kag sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Field Office 6 nakahatag na sa masobra 117 million pesos nga assistance sa mga pamilya sa Negros Occidental nga naapektuhan sa paglupok sa bulkan kanlaon. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Na sa masobra 117 million pesos na assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya sa Negros Occidental na apektado sa paglupok sa bulkan kanlaon. Sabi sa datos ng DSWD6, natip sa ginhatag sa ahensya masobra sa 94,000 ka food item, balor masobra sa 77 million pesos, kag masobra sa 19,000 yung non-food item na balor naman sa masobra 9.9 million pesos. Nakahatag na ang DSWD6 ang 20 million pesos na cash assistance sa ibalang sa assistance sa individuals in crisis situation o kung AX, kag masobra sa 9.7 million pesos naman na cash assistance sa ibalang sa emergency cash transfer. Sa karon may 4,550 pa ka-individual ang nagatinir sa evacuation center kag 6,292 naman ang nagatinir pa sa ilang mga tao kung kakilala. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Sigurado na ang tanan ng mga probinsya sa Kabisayan na katungdan lakip ang syudad sa Bacolod sa Negros Occidental sa pagpatuman sang 20 pesos o kon 20 bigas meron na program sang karon nga administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sano kay Marie Chris Chua, Acting Economist 4, Buffer Stock Management Section sa National Food Authority Region 6. Nagapakigangot na ang LGU Iloilo sa ilat-latapan pagi sa opisina sa Provincial Agriculturist sa pagpamuno ni Dr. Ildefonso Toledo para magbakal sang bugas. Yara sa 20,000 ka bags ang bugas ang inisyal na pagabakbon sa panguluhan lokal sa Iloilo nga target ibaligya sa mga pamilya nga malnourished o kon kulang sa nutrisyon. Ang probinsya sang Guimaras naman nakasabit na sa ila intention sa Food Terminal Incorporated sa Department of Agriculture nga nakapirma na sa Memorandum of Agreement kag ma-request sa NFA Central Office na magabakal sa bugas para sa 20 bigas meron na program. Yara sa 5,000 ka bags ang bugas nga baklon sa LGU Guimaras. Ang akla naman nagapagigangot sa NFA kag naghatag sa ila intensyon
nga magabakal man sang bugas para sa pagpatuman sang 20 pesos per kilo nga bugas. Ang kapis wala pa sang feedback kay bago lang natapos ang midterm elections kay may bago nga lokal nga mga opisyales. Ginaulat sa NFA ang ila intensyon kag numero sang bugas nga outage nila i-procure. Ang syudad sa Bacolod pa lang ang nakabakal sa bugas para sa BBM program nga may 5,800 ka bags ang ilagin bakal sa ginlunsad ang programa sa tong Hunyo 5. Ginsiling ni Chua ang gina-issue nila nga bugas maayo ang kalidad kag gina-check ini kada bag-o kaga bag to bag ang checking. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Centos ka partner beneficiaries ang Project Lawa kag binhi sa Tuboso nagbaton sang cash aid. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbatang sa cash aid ang Centos ka partner beneficiaries ang Project Local Adaptation to Water Access sa Lawa kag Project Baking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished and Bugli sa munisipalidad sa Tuboso sa Negros Occidental. Kada partner beneficiary nagbatang sa 9,600 pesos bilang kompensasyon sa pagkumpleto sa 20 ka-adlaw na cash for work and training program. Antes pa man ang payout, ginpaydalo ang partner beneficiary sa capacity building training ag hands-on activities nga nakafocus sa disaster preparedness and sustainable management sa small farm reservoir na essential sa pagsabat sa kapulang sa pagkaon ag tubig sa tunga sa climate change. Pagkatapos ng payout, opisyal na din turnover sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang community size sa partner beneficiaries kay naghiwat sa monitoring kag assessment leases at agong i-evaluate ang outcome sa proyekto. Ang Project Lawa kag Bugli ginapatuman pinaagi sa cash for training kag cash for work nga nagatulo sa karon ng adaptive capacity sa mga pamilya nga vulnerable sa socio-environmental risk kag mapahagan-hagan ang kakulang sa pagkaon kag tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pilipinas, alas 8:23 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita na pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyerkules, June 18, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Radyo Pilipinas Community Group. Good morning gid kay Sir Ervin Pabionacelo nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad sa Kulasi Antique. Tanan mga taga Kulasi Antique. Good morning sa inyo si Sir Sherwin Marcovia, si Sir Alan Mangkis kag si Sir Allen Pruebas Gamarcha. Good morning sa inyo tanan-tanan. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Kada aga ako nagidlamang ang inyo alagad, ang inyo tagbalita Junel Baclay. Ayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.